Utah Jazz versus Golden State Warriors, game preview and key players. Hinarap ng Utah Jazz ang Los Angeles Lakers nitong araw at umuwi mula rito na may kabiguan sa isang laban na makikita namang naging mataas ang opensa para sa magkabilang team, ngunit mas matalas at mas epesyente ang naging shots ng Lakers mula sa iba't ibang bahagi ng court. Ang Jazz ay nagtapos sa laro na may kabuuang 52.2% field goal percentage matapos maipasok ang 48 of 92 attempts at nakapag-convert din ng 13 sa kanilang 45 3-point attempts, bagay na hindi sapat upang sabayan ang mas mainit na shooting ng Lakers. Mula naman sa free throw line, halos perpekto ang Jazz matapos nilang maipasok ang 17 of 18 attempts, katumbas ng 94.4%, isang indikasyon na kapag nakarating sila sa linya ng parusa ay nagagawa nilang kapitalisahin ito. Sa rebounding, nakalikom sila ng 33 boards, kabilang ang 8 offensive rebounds, subalit nalalamangan pa rin sila ng Lakers pagdating sa kontrol ng ilalim. Sa playmaking, nakapaghatid ang Jazz ng 33 assists. Ipinapakitang gumagana ang kanilang ball movement kahit pa hindi ito humantong sa panalo. Naka-force din sila ng 17 turnovers mula sa Lakers at nakakolekta ng 13 steals na magandang indikasyon ng pagiging agresibo nila sa depensa, ngunit hindi nga lamang sapat upang pigilan ang mataas na shooting ng kalaban. Sa depensa, muling lumabas ang isa sa pangunahing problema ng Utah ngayong season. Pinayagan nila ang Lakers na gumawa mula sa field sa 59.5% shooting o 50 made shots mula sa 84 attempts, isang napakataas na porsyento na nagpapakita kung gaano kadaling makalusot ang opensa ng Los Angeles sa kanilang depensa. Samantala, nagtala ang Lakers ng 31 assists at 9 steals at kumuha ng 41 rebounds, kabilang ang 11 offensive boards na nagbigay sa kanila ng maraming second chance points. Sa free throw line, pumalo ang Lakers sa 72.5% matapos maipasok ang 29 of 40 attempts, habang nag-shoot naman sila ng 11 of 32 mula sa 3-point area. Sa kabuuan, ang Utah ay nagtapos sa laro na may 30 fouls kumpara sa 21 fouls ng Lakers, na lalo pang nagbigay ng free throw opportunities sa Los Angeles. Sa panig ng Jazz, tumampok si Keyonte George bilang pangunahing player sa laban. Nagtapos siya na may 34 points mula sa 13 of 23 shooting, naglaro ng 35 minutes, at nakapag-ambag ng 4 rebounds at 8 assists, habang nagtala ng 56.5% field goal percentage. Sa kabila ng kaniyang stellar performance, hindi pa rin ito nadala ang Jazz sa panalo. Sa kabuuan ng kanilang season, papasok sila sa susunod na laro taglay ang 5-9 record. Nag-average sila ng 119.4 points kada laro, ika-11 sa buong liga, ngunit nag-shoot lamang sila ng 44.9% mula sa field. Sa 3-point area, may 33.2% sila, 192 of 579, at sa free throw line ay napakaganda ng 82.8%. Nakakalikom sila ng 47.2 rebounds per game at may kabuuang 414 assists, ika-10 sa NBA sa playmaking. Gayunpaman, isa sa pangunahing issue nila ay ang mataas na 17.1 turnovers per game at ang 23 fouls na kanilang nakukumit bawat laro. Defensively, nakaka-force sila ng 14.4 turnovers kada laro at nakaka-drawing ng 23.9 fouls. Ngunit ang problema ay pinapayagan nila ang kalaban na mag-shoot ng 36.5% mula sa 3-point line at nagbibigay sila ng league worst o malapit sa pinakamasama, 124.9 points allowed per game, ika-29 sa buong NBA. Pinapayagan din nilang mag-shoot ang mga kalaban ng 48.1% mula sa field at kinakalabanan sila ng 43.5 rebounds per game. Sa assists allowed, ika-22 sila sa liga matapos magbigay ng 419 sa kabuuan. Samantala, sa kabilang banda, ang Golden State Warriors naman ay nanggaling din sa isang pagkatalo matapos silang padapain ng Miami Heat sa score na 110-96. Isa itong laban kung saan hirap na hirap makakuha ng magandang shot ang Warriors at nagmukhang mabigat ang depensa ng Heat. Pinayagan ng Golden State ang Miami na makakuha ng 52 rebounds, kabilang ang 14 offensive rebounds na nagbigay ng maraming extra possessions sa Heat. Nag-shoot ang Miami ng 13 of 35 mula sa 3-point range, katumbas ng 37.1% at 19 of 26 sa free throw line o 73.1%. Sa field, tinambakan nila ang Warriors sa 39 of 96 shooting para sa 40.6% na mas maganda pa rin kaysa sa nakuha ng Golden State. Sa opensa naman ng Warriors, hirap na hirap sila.
34 out of 95 field goals lamang ang pumasok, katumbas ng 35.8%, habang 13 of 49 lamang sila mula sa 3-point line para sa 26.5%, isang napakalamig na shooting night. Sa free throw line, 15 of 20 sila o 75%. Isa sa pinakamalaking problema ng Warriors ay ang kanilang 23 turnovers na nagresulta sa maraming fast break at transition opportunities para sa Miami. Sa kabila nito, nakakuha sila ng 62 total rebounds, 42 defensive at 20 offensive, ngunit hindi nila nagawang pagsamantalahan ang sobrang dami ng kanilang second chance opportunities dahil nga mababa ang kanilang shooting. Isa sa nagpakita ng magandang effort ay si Brandon Podziemski na nagtala ng 20 points, 8 rebounds at 2 assists sa loob ng 34 minutes kahit pa 6 of 19 lamang ang kanyang shooting o 31.6%. May record na 9-9 ang Warriors ngayong season at kilala sila sa kanilang efficient free throw shooting sa 82.5%, gayon din sa kanilang solid playmaking na 27.1 assists per game, ika-10 sa liga. Subalit mataas ang kanilang turnovers sa 17.1 per game katulad ng Utah. Nag-shoot sila ng 45% mula sa field at nakakalikom ng 42.8 rebounds kada laro. Defensively, pinapayagan nila ang kalaban na mag-shoot ng 35.4% mula sa 3-point line at isang napakataas na 82.9% mula sa free throw line. Nagbibigay sila ng 26.5 assists at 44.1 rebounds kada laro at ika-10 sila sa liga sa puntos na pinapayagan na may 114.2 points allowed per game. Nagpa-force naman sila ng 16.6 turnovers per game at pinapayagan ang kalaban na mag-shoot ng 47.1% sa field. Batay sa istorya at estadistika, mas lumilitaw na ang Golden State Warriors ang mas malamang manalo sa laban bukas. Mas maayos ang depensa nila kumpara sa Utah Jazz, lalo na't mas mataas ang puntos na ibinibigay ng Utah sa kanilang mga kalaban na 124.9 kumpara sa Warriors na 114.2. Parehong team ang mataas ang turnovers, ngunit mas nakabawi ang Warriors dahil sa mas magandang rebounding at kakayahang mag-force ng turnovers. Sa opensa, mas consistent ang Warriors kahit malamig sila sa kanilang huling laro, samantalang mas madalas matalo ang Jazz dahil sa kanilang mahina at isa sa pinakamasamang depensa sa liga. Dahil dito, mas malamang na makuha ng Warriors ang panalo dahil sila ang may mas balanseng opensa at depensa kumpara sa Jazz. Asahan ng higit pa sa karaniwang laro, maaari itong maging takdang sandali ng kanilang mga season. Kailangan ng Warriors na medyo dumaranas ng hindi pantay na laban kamakailan ng panalo upang muling patunayan ang kanilang lakas. Samantala, ang Jazz na madalas mabalewala ay may tapang para gumawa ng malaking pahayag. Ang huli nilang pagtutuos ay naging kabaliwan. Nawala sa Warriors ang malaking lamang at rumatsada ang Utah sa huling mga posisyon upang maagaw ang panalo. Sa harap ng sinusubok na frontcourt ng Golden State at batang core ng Utah na patuloy pang hinuhubog, nakaumang ang laro bukas na maging kasing hindi inaasahan gaya ng pagiging kapana-panabik. Sa sagupaan ng determinasyon, maaaring bukas na ang magtatakda kung sino ang tataas ang kumpiyansa at sino ang kailangang patunayan na nararapat pa sila sa usapan.